words, Lord, put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway at ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming paikinig. Cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. At luwalhatiin po ang dakilat banal ang pangalan ng ating buhay na Diyos. Tayo na po'y makabalik sa ating po mga kinauupuan at tayo po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to the Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Strada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor and our beloved children, whole blessed Almeida family. And pleasant afternoon na po, minamahal sa inyo pong lahat. Sa lahat po ng mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sa lahat po ng aking po mga manggagawa at aking po mga kapwa mangaral na narito. At maging sa ating sisters information, sa ating beloved na Tipasit Partos, sa lahat po ng kanyang kasama from Cebu, salamat sa mahal na Panginoon na sila po yung nakasama natin sa araw na ito para sama-sama nating purihin at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga mag-aawit, ating beloved musician, at sa lahat po ng ating mga webcast viewer around the globe, mga minamahal sa iba't ibang bahagi ng ating pong bansa, sa ating mundo, na patuloy pong sumusubaybay at umantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At mga minamahal sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa oras na ito, sa dakong ito, ay magandang hapon na po, minamahal sa inyo pong lahat. Tunay na kagalakan po namin ang makita kayo, kagalakan po namin ang makasama kayo sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang mabuti at mainam na bagay na makita ng mga anak ng Diyos ay sama-sama na nagbibigay papuri at sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Papurihan po natin at pasalamatan ang ating mahal na Panginoon na tayo po ay binigyan ng napakagandang panahon ng ating mahal na Panginoon, maliwalas na panahon, amen. Bagamat ramdam po natin ang init, ang tensyon ng init, mga minamahal sa ating panahon, ngunit ganun pa man, mga minamahal ay pinagsusumikapan din po nating maging mainit at maningas ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at lubos nating pinapasalamatan na tayo po ay malayang-malaya na kapag lilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat at proteksyon. Tayo po ay nakarating ang payapat ligtas. Minamahal mula po sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. At tayo po ay narito upang sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalatigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, who is the blessed man? Who is the blessed man? Sino po ang mga minamahal taong pinagpalang lubos? Everybody shout, praise the Lord. At wala pong iba, mga minamahal, kundi yung mga taong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po ay, mga minamahal, pinagpalang lubusan. We are blessed among the blessed. Tayo po yung mga taong pinagpalang lubos sapagkat nasa atin po yung kayamanan na hindi kumukupas, kayamanan na hindi lilipas, at kayamanang mananatili magpakailan-kailan paman. Amen? Sabi ng banal na Biblia, may mga taong inaaring mayaman ang kanilang mga sarili, ngunit sila ang totoong mahirap. May mga taong inaaring mahirap, mga minamahal ang kanilang sarili, ngunit sila ang totoong mayaman. Sapagat ang totoong kayamanan, mga minamahal ko, ay yung kayamanang magpakailan-kailan paman. Amen. Yung eternal riches, yan po ang totoong kayamanan at ang kayamanan na yan ay nanggagaling lamang sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng dictionary, yung definition po ng word na blessed is the man who gained and granted special favor by God with resulting joy and prosperity. Yung tinatawag daw pong blessed na tao,
Ito daw po yung mga taong, mga minamahal, tumanggap. Amen? Tumanggap, mga minamahal, ng espesyal na pabor galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po ninyo, hindi po ganoon kadali para makuha natin yung pabor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Hindi po basta binibigay ng mahal na Panginoon yung kanyang favor sa isang tao. Sinusukat niya ang puso, ang isip, mga minamahal, yung katapatan ng isang tao before niya ibigay yung kanyang special favor sa isang tao. Kagaya ni Noah, sabi ng Biblia, Noah walked with the Lord and the Lord walked with him. Amen? Kaya nang makita ng mahal na Panginoon ang katapatan ni Noah, siya po ay pinagpala ng Diyos at binigyan ng espesyal na pabor ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang espesyal na pabor na ito ng Diyos ay nagriresulta ng kagalakan, nagriresulta ng kapayapaan, at nagriresulta ng kasaganahan. Ito po ay blessing galing sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, in our time, or David's time, mga minamahal, there are only 5 books, mga minamahal, of Moses, na pinagkukunan nila ng inspirasyon. There are only 5 books. Imagine, ha? Sa panahon ni David, meron lang 5 aklat. That is apocryphal book. 5 books na tinatawag na apocryphal book. Yan po ay mga minamahal, Book of Genesis, Book of Exodus, yung book ng Leviticus, book ng Numbers, at saka book ng Deuteronomy. Ang tawag po dyan ay 5 apocryphal book. In the time of David, mga minamahal, there are only 5 books of Moses. Kinukunan nila ng inspirasyon. Doon sila kumukuha ng lakas. Doon po sila kumukuha ng paraan, ng idea, ng guidelines kung paano maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat sa paglilingkod natin, mga minamahal, napakahalaga na meron tayong guidelines. Napakahalaga na meron tayong pattern sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. At in their time, sa panahon ni David, sabi ng ating pinag-aaralan, there are only 5 books na kanilang hinuhugutan ng lakas. There are only 5 books na kanilang kinukuhaan ng inspirasyon, mga minamahal. At ang sabi pa nga ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, we are blessed among the blessed in our time. Bakit po, mga minamahal? Meron po tayong, mga minamahal, Biblia na kinukuhaan natin ng inspirasyon, ng guidelines sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung wala ang Biblia, mga minamahal, hindi natin malalaman yung impormasyon kung paanong maglingkod sa Diyos. Amen. Kung walang Biblia, hindi natin malalaman kung paano mahipo ang puso ng Panginoon. Kung walang Biblia, hindi natin mauunawaan, mga minamahal, ang katapatan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin malalaman yung laksa-laksang mga himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa maraming mga taong nananampalataya sa Kanya, kung walang Biblia. So tayo po ay nai-inspired sa paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil sa salita ng Panginoon. Nai-inspired po tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa mga minamahal katapatan ng Diyos sa Kanyang mga pangako na isinulat sa banal na Biblia. At ito po hindi nangyari sa isang tao lang, kundi sa lahat ng mga nagsisitiwala sa Kanya. Ang salita ng Panginoon ay isa-isang nagaganap. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. 39 books in Old Testament, 27 books in New Testament. All in all, that is 66 books. That's why we are blessed, mga minamahal, in our time, because the whole, mga minamahal, Scripture is in our grasp. Yung salita ng mahal na Panginoon, 66 books, mga minamahal, buong Biblia, amen, na nasa ating panahon ngayon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, hindi na tayo mahihirapan, mga minamahal, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa Biblia, malalaman natin kung paanong sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo inosente, hindi na tayo mangmang, mga minamahal. Punong-puno na tayo ng sapat na karunungan at sapat na impormasyon kung paanong makasunod sa banal na salita at kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya lang ang nakakalungkot, na alala lang natin ang Biblia tuwing gawain. Hindi naman po lahat. Amen. Pero ang karamihan sa atin, nahawakan lang natin ang Biblia tuwing araw ng gawain. Mabuti pa yung cellphone natin. Halos hindi nga natin mabitawan eh. Amen? Mabuti pa yung cellphone natin. Mga minamahal, katabi pa natin sa pagtulog. Praise the Lord. Say amen.
Hindi kayo maka-amen dahil totoo, no? Pero ang Biblia, naalala lang natin yung Bible tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. E paano kung Linggo lang tayo dumadalo? Di Linggo lang natin naaalala yung Biblia natin. Pag kinuha natin sa ibabaw ng aparador, papagpagan natin ng alikabok, tapos hihipan natin ng alikabok. Dahil Linggo lang natin naaalala yung Bible natin eh. Everybody shout, praise the Lord. Mabuti na lang kaming mga manggagawa, halos araw-araw nahawakan namin ang Biblia. Bakit po mga minamahal? Amen? Aming pong devotion, mga minamahal, araw-araw, meron po kaming 2 chapter daily na halos binabasa. Amen? Paggawain, wala po kaming Bible reading, pero nakakahawak din po kami ng Biblia dahil araw ng gawain. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kanilang panahon, imagine 5 books lang. Doon sila humuhugot ng lakas. That 5 books, the book of apocryphal book, doon sila kumukuha ng kanilang inspirasyon para mga minamahal makapagpatuloy sila sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero in our time, we are blessed among the blessed sapagkat nasa atin ang Biblia, nasa atin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang totoong kayamanan, mga minamahal, na kailangan natin pagbuhusan ng pagpapagal upang maunawaan nating lubusan kung papaano, mga minamahal, ang insaktong pakikipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? The true blessedness, amen? Sabi ng Bible, basahin natin from the book of Proverbs chapter 1 verse 2 up to verse 3. Aklat ng Proverbio, ang kabanata ay 1, ang talata ay 2, hanggang talatang 3. Or rather, aklat ng Salmo. Amen. From the book of Psalms. Dito po sa aklat ng awit, kabanata ay 1, at ang talata ay 2 hanggang 3. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at ang kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. The true blessed is the man whose delight is in the law of the Lord. Yung totoong pinagpalang lubos, mga minamahal, yung mga tao, sabi rito, mga minamahal, the true blessedness is the one who his delight, mga minamahal, is in the law of the Lord. Yung kanyang kagalakan ay sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, but his delight is in the law of the Lord, in his law that he meditate day and night. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan ng Panginoon, siya'y nagbubulay-bulay araw at gabi. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At kapag ang ating kagalakan ay nasa salita ng mahal na Panginoon, tayo ay magiging halintulad sa isang puno ng kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig, nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta, at anuman ang kanyang gagawin, siya ay giginhawa. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po'y nagbubulay-bulay, amen, ibig sabihin, mahalaga sa atin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang salita ay Diyos. Ang Diyos ay salita. Amen? Pag mahalaga sa iyo ang Diyos, dapat mahalaga din sa iyo yung kanyang banal na salita. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Bakit? Ang Diyos ay salita, ang salita ay Diyos. Hindi po pwedeng mahalaga sa iyo ang Diyos, pero hindi mahalaga sa iyo ang kanyang banal na salita. Kapag mahalaga sa iyo ang salita ng Panginoon, dapat mahalaga din sa iyo yung kanyang banal na salita. Dahil ang salita ay Diyos, ang Diyos ay salita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos, amen, yung pagpapahalaga sa salita ng Panginoon, yung ipinapamuhay mo, yung salita ng Diyos. Amen? Amen? Okay, maganda po yung marami tayong bersikulong kabisado. Amen? Pero mas mahalaga na ipinapamuhay natin ang mga talata na ating pong napag-aaralan. Ipinapamuhay natin yung talata, yung salita ng mahal na Panginoon na ating pong nakakabisado. Amen? Dahil
Ano po ang kapakinabangan kung napakaraming talata na iyong alam, pero hindi mo naman ipinapamuhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Di baling 2 lang ang memory verse mo. Di baling 3 lang ang memory verse mo. Di baling 5 lang ang memory verse mo. Pero pinagsusupikapan mo na sa lilimang bersikulo, ito'y iyong ipinapamuhay. Anong kapakinabangan na napakaraming bersikulo? Magaling ka sa debate, mga minamahal. Marami kang alam sa Biblia, pero ang buhay mo naman ay hindi nababatay sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kapakinabangan. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang importante dito, hindi yung marami tayong alam. Ang importante dito, yung na-absorb ng puso natin, mga minamahal. Amen? Yun ang pinaka-importante, yung uma-absorb sa puso natin, yung tumatanim sa puso natin. Yun po ang pinakamahalaga sa paglilingkod sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, tayo po yung magiging halintulad sa isang puno ng kanyang ugat ay nasa gilid ng tubig. Dumating man ang tagtuyot, hindi siya malalanta, mananatili siyang mapagpamunga. Sabi ng Biblia, at lahat ng hawakan ng kanyang kamay, siya po ay giginhawa. Bakit po tayo giginhawa? Dahil nasa atin ang pabor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Negosyo mo, pagpapalain ng Diyos. Hanap buhay mo, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Trabaho mo, pagpapalain ng Diyos. Ano man ang mga source of income mo, pagpapalain ng mahal na Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, anuman ang hawakan ng iyong kamay, ito ay giginhawa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. What is the character of the man whose delight is in the Lord? Ano po yung katangian ng mga tao na ang kanilang kagalakan ay ang salita ng mahal na Panginoon? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Tayo po ay dapat magalak sa salita ng mahal na Panginoon. Bakit? Kung wala ang salita ng mahal na Panginoon, hindi mababago ang buhay mo. Amen? Amen? Kung walang salita ng Panginoon, hindi ka magkaroon ng pananampalataya, mga minamahal. At dahil sa pananampalataya mo, naghimala ang Diyos sa buhay mo. Dahil sa pananampalataya mo, kumilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Dahil sa pananampalataya mo, mga minamahal, naghihimala ang Diyos sa buhay mo. Binago ang buhay mo. Pinagaling ang karamdaman mo. Kapag nasa panganib ka, iniingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Ito'y dahil sa pananampalataya na itinanim ng Panginoon sa puso at isip mo. Saan nagmula ang ating pananampalataya? Sa salita ng mahal na Panginoon. Because faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Sa magitan ng ating pakikinig, dadalo tayo ng Miyerkules, makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Dadalo tayo ng Biyernes, dadalo tayo ng Linggo, makikinig tayo sa ating miracle hour. Magkakaroon tayo ng pananampalataya, mga minamahal. At ang pananampalataya na yan ay lumilikha ng maraming himala. Sa buhay natin, naglilikha ng maraming mga patotoo. Dahil kung walang salita ng Panginoon, wala tayong pananampalataya, wala na rin tayo dito ngayon, minamahal. Amen? Wala na rin tayo dito ngayon. At dahil sa salita ng mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Natuto tayong umibig sa Diyos. Natuto tayong magtiwala sa Panginoon. Natuto tayong manalig sa mahal na Panginoon. Natuto tayong magmahal. Natuto tayong ilagak ang lahat ng ating mga kabalisaan sa mahal na Panginoon dahil sa kanyang mga banal na salita na itinuro sa atin, mga minamahal, sa pangungunang pangangaral ng ating minamahal at ginagalang na pastor. What is the character of the man whose delight is in the Lord? Ano ang katangian ng mga taong, mga minamahal, ang kanilang kagalakan ay ang salita ng ating mahal na Panginoon? Sabi dito, he is always hungry in God's word. That is one of attitude, one of the character ng mga taong ang kanilang kagalakan ay salita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, palagi siyang gutom sa salita ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palagi siyang uhaw sa salita ng ating mahal na Panginoon. Galak na galak siyang, mga minamahal, makinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi naman importante kung sino ang nangangaral sa banal na pulpito. Importante yung kanyang ipinapangaral, minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unawain nating lubusan, hindi mahalaga kung sino ang tumatayo. Hindi mahalaga kung sino ang nangangaral. Hindi mahalaga kung sino po, mga minamalang naghahayag ng salita ng mahal na Panginoon. Yung mahal
mahalaga yung kanyang ipinapangaral dahil salita yon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Every time na tumatayo kami sa banal na pulpito, mga minamahal, kami kinakasangkapan lang ng ating pinakamamahal na Panginoon para ipangaral ang kanyang banal na salita. Hindi po kami tumatayo sa ibabaw ng pulpitong ito para makita ang aming kapurihan, para makita ang aming kaluwalhatian, dahil mangmang din kami, wala din kaming alam. Nagsimula kaming mangaral ng salita ng mahal na Panginoon, wala po kaming alam, mga minamahal. Ngunit nang dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pinagkalooban kami ng Panginoon ng karunungan, ng kaalaman at pangunawang espiritual upang sa aming pagtayo sa inyong harapan ay maging daluyan kami ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe yung uhaw natin, yung gutom natin sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Masaya tayo kapag nakakarinig tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po ninyo, sa dako ng Tacloban, nagkaroon po ng matinding typhoon ng Yolanda. At yung typhoon ng Yolanda, grabe yung kanyang disaster. Marami ang kanyang nasira. Maging yung chapel natin at mga instrumento sa dako ng Tacloban, lahat nasira, mga minamahal, dahil nabasa ng ulan. Within 1 month, wala pong gawain sa dako ng Tacloban, mga minamahal. Yung mga kapatiran, one time, binisita namin yung mga kapatiran doon. Sabi niya, Brother Joe, hindi kami nalungkot dahil nasiraan kami ng bahay. Hindi kami nalungkot dahil nasirang aming ari-arian. Hindi kami nalungkot dahil yung aming mga gamit ay nasira. Nalungkot kami dahil nawalan ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Maramdaman mo yung kanilang pagkauhaw. Maramdaman mo yung kanilang terribling gutom na nararamdaman, mga minamahal, sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon, nararamdaman po natin, mga minamahal, ang panibagong kalakasan at kasiglahan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Every time na nakakarinig tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, nabubuhayan ang ating mga kaluluwa. Dahil sa salita ng Panginoon, doon tayo humuhukot ng panibagong kalakasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Psalm chapter 119 verse 20, He is always hunger in God's word. The character, mga minamahal, of the man whose delight is in the Lord, he is always hunger in God's word. Basahin po natin Psalms chapter 119 verse 20. Praise the Lord. Mga awit, kabanata 119, talatay 20. Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong kahatulan sa lahat ng panahon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi rito, my soul, bring it forth longing, that it hath unto judgment at all times. Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik sa salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi po na ni Salmista David, mga minamahal, ang kanang puso'y nadudurog sa terribling pananabik sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya, ang sabi rito, mga minamahal, the character of the man whose delight is in the Lord, he is always hunger in God's word. Amen? Palagi siyang nagugutom sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad tayo dito sa bansa ng Pilipinas. Bakit po, mga minamahal? Miyerkules, Biyernes, Linggo, meron tayong banal na gawain. Yung ilan nating mga kapatiran na nandun sa abroad, nasa ibang bansa, mga seaman nating mga kapatiran, mga OFW nating mga kapatiran, mga minamahal, walang gawain sa kanilang mga location, walang gawain sa kanilang area. Sila po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon through live streaming, mga minamahal. Amen, sabi nila, Brad, iba talaga kapag ikaw ay nandoon sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung presente, nakasama mo ang mga anak ng Diyos na nagpupuri. Yung presente na napapakinggan mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Iba po yung pagkilos ng presensya ng Panginoon kapag tayo po ay nagla-livestream lang. Amen? Hindi po kagaya kapag nandito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon dahil tayo po ay sumasamba na may kalakip, mga minamahal ko, na mga pagsasakripisyo. Following verse from the book of Psalms chapter 119 verse 72, the character of the man whose delight is in the Lord, he never exchanged hearing God's word in anything. Hindi po niya ipinagpapalit. One of the character, mga minamahal, isa po sa mga karakter o ugali ng mga taong totoong nagagalak sa salita ng mahal na Panginoon, he never exchanged hearing God's word in anything. Hindi po niya ipinagpapalit
Amen? Amen. Dahil ang salita ng Panginoon para sa kanya higit pa sa ginto. Amen. Para sa kanyang salita ng Panginoon higit pa sa kayamanan. Para sa kanyang salita ng mahal na Panginoon ay higit pa sa anumang mga bagay. Kaya't hindi po niya ibinabargain, hindi po niya ipinagpapalit ang salita ng mahal na Panginoon dahil ang salita ng mahal na Panginoon para sa kanya ay higit pa sa anumang kayamanan sa ibabaw ng lupa. Aklat ng Salmo 119, versikulo 72. Amen. Dito pa rin sa aklat ng mga awit, kabanata ay 119 at ang talata ay 72. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa 1,000 ginto at pilak. Amen. Napakaganda ng talata, mga minamahal. Thy law, O the law of thy mouth is better unto me the thousands of gold and silver. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa 1,000 ginto, mga minamahal at pilak. Hindi po ipinagpapalit, hindi natin ipinagpapalit, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon sa mga bagay lang na mga material. Amen? Inuuna natin palaging maluwalhati. Inuuna natin palaging mapaluguran ng Panginoon. Inuuna natin palaging mabusog ang ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dahil ang pagkain ng ating kaluluwa, walang iba kundi ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin mapapakain ng mga pagkaing material katulad ng pagkain ipinapakain natin sa ating mga pisikal, mga minamahal, ang ating mga kaluluwa. Dahil ang pagkain ng ating kaluluwa ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kapag iniibig mo ng buong puso, pinapahalagahan mo ang salita ng Panginoon higit pa sa ginto, higit pa sa anumang diamante, higit pa sa anumang kayamanan dito sa ibabaw ng lupa, ikaw ay magiging malusog. Ang kaluluwa mo ay magiging malusog sa paningin ng mahal na Panginoon sapagkat ito'y palaging busog ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay higit pa na mas mahalaga kaysa sa pera. Amen? Pag-araw ng linggo, iniiwanan natin yung negosyo natin. Amen? Dahil alam natin na mas mahalaga pa ang Panginoon kaysa sa pera. Pag-araw ng linggo, iniiwanan natin yung trabaho natin. Kahit gaano kahalaga ng ating mga business appointment, kino-close natin, iniiwan natin yan dahil alam natin na mas mahalaga ang salita ng Panginoon kaysa sa pera. Amen? Hanap buhay, trabaho natin, negosyo natin. Pag-araw ng linggo, sinisira natin ang ating mga tindahan, mga minamahal. Amen? Inuuna nating hanapin ang kaharian at katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, kapag unahin nating hanapin ang kaharian at katwiran ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ibubuhos ng mahal na Panginoon ang lahat ng pagpapala na ating kailangan. Naalala ko yung isa nating kapatiran, mga minamahal. Araw ng linggo, siya po'y dumadalo. Miyerkules, siya po'y dumadalo. Biyernes, siya po'y dumadalo. Mga minamahal, pero wala po yun sa arrangement ng kanyang amo na pagka Miyerkules, Biyernes, Linggo, siya po ay dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sabi niya, mahal na Panginoon, nais kong dumalo ngayong Miyerkules. Amen. Gusto kong papurihan ka, luwalatiin ka, paluguran ka. Kaya't kahit mga minamahal, wala sa usapan ng kanyang amo, mga minamahal, na siya po ay dadalo araw ng Miyerkules, siya po ay dumadalo. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Mga minamahal, isang araw, tinawag siya ng kanyang amo. Ang sabi ng kanyang amo, may nagsumbong sa akin, Miyerkules, Biyernes, Linggo, wala ka daw sa duty mo. Nandun ka daw sa inyong gawain. Sumasamba ka daw. Sabi niya, opo sir, dumadalo ko sa gawain namin dahil doon ako pinagpala, sir. Ang buhay ko doon binago. Karamdaman ko, sir, doon pinagaling. Yung pamilya ko pinagpala kami ng mahal na Panginoon dahil sa gawain ng Diyos. Hindi po yun maunawaan ng kanyang sir. Ang sabi ng kanyang sir, kapag tumawag ako araw ng linggo at hindi ka sumagot, pagka-Lunes, tanggal ka na sa trabaho, kunin mo na lahat ng gamit mo, mga minamahal. Yun po ang sabi sa kanya ng kanyang sir. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, kung mawawalan ako ng trabaho, paano ang pag-aaral ng mga anak ko? Paano ang pagkain namin araw-araw? Yung mga pambayad ko, yung mga bills, yung tuition fee ng aking anak, wala akong pagkukunan ng income, mahal na Panginoon, kung ako'y mawawalan ng trabaho. Pero naiisip niya, mga minamahal, siya'y nagkaroon ng trabaho dahil Diyos din ang nagbigay sa kanya. Ang sabi niya, mahal
mahal na Panginoon, kung mawawalan din naman ako ng trabaho, alam ko, Panginoon, na kaya mo kong bigyan ng higit pa sa trabahong ito. Araw ng Miyerkules, dumalo pa rin siya. Biyernes, dumalo pa rin siya. Araw ng Linggo, dumalo pa rin siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam po ninyo, nangyari yung kanyang sir, tumawag sa telepono, mga minamahal. Amen? Ang problema, wala siya doon araw ng Linggo. Kaya alam niya na pagka-Lunes, siya po'y tanggal na sa trabaho. Pagka-Lunes, tinawag siya ng kanyang sir. Sabi ng sir, mga minamahal sa kanya, nung Linggo tumawag ako, mabuti na lang ikaw ang sumagot. Amen? Takang-taka siya. Sabi niya, sir, paano ako ang sasagot? Nandun ako sa gawain. Amen? Everybody shout praise the Lord. Yun ang nasa isip niya. Paano siya ang sasagot na nandoon siya sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon? Ibig sabihin, kapag unahin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, ang Diyos maghihimala, ang Diyos gagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, kung inuuna mo ang tao, or inuuna mo yung mga potential client to earn some money, mas pinipili mo ito kaysa sa pakinig ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, mas mabuti sa iyo, amen, ang ginto kaysa salita ng Diyos. And you can't be called a blessed man. Hindi ka matatawag na blessed man. Hindi ka matatawag na pinagpalang lubos, mga minamahal. Bakit po? Mas mahalaga sa iyo yung pera. Mas mahalaga sa iyo yung potential client. Mas mahalaga sa iyo yung business. Imagine, mga minamahal, ilang mga Kristiyano na hindi pa nakakaunawa ng salita ng mahal na Panginoon. Araw ng Linggo nagninegosyo. Araw ng Linggo naghahanap buhay. Araw ng Linggo nagtatrabaho. Araw ng Linggo binubuksan, mga minamahal, yung kanilang tindahan. Kumikita ng limpak-limpak na salapi. Oo, tumatanggap tayo ng pera. Pero alam ninyo, may nawawala sa atin higit pa sa mga bagay na ating tinatanggap. Yun ang biyaya at pagpapala mula sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ang pakinabang? May pera ka nga. Amen? May pera ka nga. Pero yung pagpapalang espiritual, wala naman sa iyo. May maganda kang trabaho. May maganda kang hanap buhay. Pero mga minamahal, napapabayaan mo naman ang relasyon mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag bumalik ang Diyos, tumunog ang huling tunog ng trumpeta, at ang inuuna mo, mga minamahal, ay yung mga bagay na material kaysa sa mga bagay na espiritual. Ikaw ay maiiwan, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, kahindik-hindik at kakilakilabot na bagay ang mangyayari sa mga taong hindi madadagit at maiiwan sa araw ng pagdagit ng mga banal, mga minamahal. Yun po ang ating pinagsusumikapan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kung may mga reunion tayo, may mga family day tayo, make it sure, minamahal, huwag nating i-schedule ng araw ng gawain. Huwag nating i-schedule, lalong-lalo na kung araw ng Linggo, dahil ang araw ng Linggo, yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, atin ang 6 na araw, ngunit ang ika-7 araw ay pag-aari yan ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating nakawin ang araw ng Diyos, dahil ang araw ng Linggo, yan po'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Balubalik-tarin natin ang Biblia, balubalik-tarin natin ang salita ng Diyos. Ang araw ng Linggo ay araw ng pagsamba. Ang araw ng Linggo ay araw ng pagpupuri. Ang araw ng Linggo ay araw ng pagpapasalamat. Hindi po yan araw ng negosyo. Hindi po yan araw ng trabaho. Hindi po yan ang araw para ma-meet natin yung ating mga potential client, mga minamahal. Ang araw na yan ay araw ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Unahin natin palagi ang ating mahal na Panginoon para i-bless tayo ng ating buhay na Diyos. Ang pangatlo, mga minamahal, He always respect every time God's word are preaching. Amen? Yan po yung isa sa mga karakter ng mga tao ng kanyang kagalakan na ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi dito, mga minamahal, He always respect every time God's word are preaching. Amen? Nandyan yung kanyang pagrespeto kapag nangangaral na ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Galatians chapter 3 verse 24. Mga minamahal, last verse na po natin. Praise the Lord. Aklat ng mga taga-Galatia, kabanatay 3 at ang talatay 24. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo nating upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y aaring ganap sa pamamagitan
ng pananampalataya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ano po ang kautusan? Ano po ang salita ng Diyos? Ang salita ng Panginoon, ang kautusan, ang siyang naging tagapagturo natin. Palakpakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ang salita ng Diyos, ang siyang naging tagapagturo sa atin. Bakit ka natuto? Bakit ako natuto? Bakit ako nagkaroon ng pangunawa, karunungan, kaalaman sa paglilingkod sa Panginoon? Ito'y dahil sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, ito ang ating tagapagturo. Kaya lang nakakalungkot, mga minamahal. Amen. Nung ako po ay umaattend pa noon sa United Pentecostal Church, lahat kami may Biblia. Amen? Amen. Pero dito sa atin, tiyak ko, marami sa atin ang Biblia. Walang Biblia. Amen? Which is na napakahalaga yun, na magkaroon tayo ng Biblia. Dahil ang salita ng Panginoon, ito ang ating tagapagturo, sabi ng Biblia. Ang kautusan ang siyang ating tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Upang tayo'y maging aring ganap. Ang unang-unang epekto, mga minamahal, sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, ihahatid tayo kay Kristo. Ang pangalawa, tayo'y aariing ganap sa magitan ng ating mga pananampalataya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag ang kagalakan natin ay ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, we are always respect every time God's word are preaching. Iginagalang natin yung paghahayag ng salita ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ko kanina, kahit sino ang tumatayo sa banal na pulpitong ito, everybody shout praise the Lord. Galangin natin. Respetuhin natin. Amen? Dahil ang ating tinututukan, hindi yung taong tumatayo dito. Ang ating tinutukan, yung salita na kanyang ipinapangaral. And every time na kami po ay na-assign as a preacher na tumayo sa banal na pulpito, ina-anoint kami ng Diyos. Nararamdaman namin yan. Ina-anoint kami ng mahal na Panginoon. Kahit tanungin mo, sinong mga preacher na narito, every time na tumatayo kami dito sa pulpito, maniwala kayo, nararamdaman namin yung anointing ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya, I suggest na kahit sino ang mangaral, amen, kahit sa tingin natin ay baguhan pa lang yan, una tayo sa Kanya, kasi sometimes, nawawalan tayo ng respeto sa pagkinig ng salita ng Panginoon. Kapag ang naririnig natin na nangangaral ay bata lang, iniisip natin, una pa ako dyan. 10 taon ang lamang ko sa Kanya. Halos ako pa nga lang yung nagbautismo sa Kanya. Amen? Parang ganun ba, mga minamahal? Yan po'y kaisipang karnal. Everybody shout praise the Lord. Hindi po yan spiritual. Amen? Kapag may mangaral dito, kahit bata po yan. Amen? As long na nagdadala siya ng salita ng mahal na Panginoon, respetuhin natin, minamahal, yung kanyang ipinapangaral. Dahil ang kanyang ipinapangaral ay salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag buong puso nating kalangin ang salita na ipinapangaral ng mga mangaral na tumatayo sa ibabaw ng pulpito, ito'y magiging pagpapala po para sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout praise the Lord. Siyempre, ang sabi rito, He is aware disrespectful action. Amen? Pag iniibig natin ang salita ng Panginoon, mahal na mahal natin ang salita ng Diyos, gagalangin natin ito higit pa sa paggalang natin sa ating mga magulang. Amen? Pag alam natin ang halaga ng salita ng Panginoon, gagalangin natin ang salita ng Diyos, higit pa sa paggalang natin sa ating mga asawa, higit pa sa paggalang natin sa ating mga boss, higit pa sa paggalang natin sa mga matured, mga minamahal, na mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Iniiwasan natin yung disrespectful action. What is disrespectful action? Mga minamahal, buong puso natin ginagalang ang salita ng Panginoon. Na every time na nagpipreaching, hindi tayo tayo ng tayo. Hindi tayo lakad ng lakad, mga minamahal, dahil nanirespeto natin ang salita ng Panginoon. Not unless kung kailangan tumayo. Not unless kung kailangan lumabas. Amen? Pero tayo po ay focus, concentrate tayo sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout praise the Lord. Yung mga cellphone natin, itinatabi natin.
Sina-silent mode natin yung mga minamahal ating mga cellphone. Hindi kay panahon ng preaching, chat tayo ng chat. Amen. Facebook tayo ng Facebook. YouTube tayo ng YouTube. Paano natin ma-focus? Paano natin ma-absorb ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ma-auto blessing tayo, minamahal. Bakit? Yan po'y pagpapatunay na hindi natin buong pusong ginagalang ang salita ng mahal na Panginoon. May mga outreach on time ng preaching. Yung mga manggagawa, yung mga kapatiran nandun sa likod, mga minamahal, may sarili silang topic. May topic ang preacher, may topic din sila sa likod, mga minamahal. Amen? Instead na makinig, instead na galangin ang mensahe at salita ng mahal na Panginoon, ang iba sa atin, mga minamahal, ay abala lang. Ang iba'y sa negosyo, ang iba'y sa hanap buhay, ang iba'y sa mga bagay lang, mga minamahal, na kung saan-saan. Amen? Nawawala yung galang natin. Nawawala yung respeto natin sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya time ng preaching, iwasan yung panonood sa YouTube. Iwasan yung mga minamahal panonood sa Facebook. Yung iba nating mga kapatiran, nakakalungkot, on time ng preaching, naglalaro ng games, Candy Crush. Preaching time, nagki-Candy Crush. Alam niyo yung laro na yon? Ha? Preaching time, nagki-Candy Crush. Tinatanggal yung sounds, pero sige, panood ng preaching. Ha? Hallelujah. Nasaan yung respeto sa salita ng mahal na Panginoon? Nasaan yung paggalang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Pwede naman siguro na ongoing ng preaching, itabi natin yung cellphone. Huwag munang mag-YouTube, huwag munang mag-FB, huwag munang mag-chat-chat, mga minamahal. Iset aside muna natin yung negosyo, yung ating mga hanap buhay. Ibigay natin ang oras na ito sa pagpupuri at pagluluwalhati sa dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam ninyo, mga minamahal, kahit maging attentive tayo sa pakikinig ng preaching, sabi ng mga scholars, almost 30% lang yung ating napupulot kahit tayo po'y maging attentive sa pakikinig. Imagine ha, 30% lang yung napupulot mo, kahit maging attentive ka pa, start ng preaching hanggang matapos, maging seryoso kang makinig, only 30% lang yung mapupulot mo, kahit maging attentive ka sa pakikinig ng salita at pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Paano kung hindi ka maging attentive? Paano kung ongoing ng preaching, laro ng mga minamal ML? Amen? Ongoing ng preaching, laro ng Candy Crush. Yung nakikinig nga ng buong puso, 30% lang ang makukuha. Ikaw, ilang percent kaya ang mapupulot mo kung ongoing ng preaching, laro ng Candy Crush, chat ka ng chat, panood ka ng panood sa YouTube, hindi ka makinig ng sincero, ilang persento kaya ang mapupulot mo? Kaya huwag kang magtaka dahil hindi ka nabusog ng salita ng mahal na Panginoon. Uuwi kang nangihina pa rin. Uuwi kang nanlulupaypay pa rin. Uuwi kang nanlulumo pa rin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kakaiba kapag pinapahalagahan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. We love you so much, mga minamahal. Nangangaral kami, nagtuturo kami, hindi para saktan kayo, mga minamahal, kundi ipiunawa sa inyo ang halaga ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo iibig, hindi tayo unawa, hindi tayo magiging maningas at matatag sa paglilingkod kung walang banal na salita ng mahal na Panginoon. Sa oras dito, awitan po natin ang mahal na Panginoon, minamahal. Luwalatiin po natin ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ang salita ay Diyos. Itong ating pinag-aaralan, Biblia na ating hinahawakan, ito'y Diyos. Ang Diyos ay salita, ang salita ay Diyos. At nais ng mahal na Panginoon, galangin natin ng buong puso ang salita ng Panginoon. Yung Biblia na ating dinadala, yung Biblia na ating hinahawakan, respetuhin natin at galangin. Sabi nga ng beloved Mama Dear, ang mga Biblia niyo, huwag niyong gawing unan. Ang Biblia ninyo, huwag niyong ilagay sa bulsa ng inyong mga pantalon. Mahalin ninyo ang Biblia. Mahalin ninyo ang salita ng mahal ng Panginoon. Bakit?
Darating ang araw ng tagutom at taguhaw, tagutom at taguhaw, hindi sa inumin at pagkain, kundi tagutom at taguhaw sa salita ng mahal na Panginoon. Darating ang araw, ipagbabawal ang pagdala ng Biblia, ipagbabawal ang pagbabasa ng Biblia, at nawang bago dumating ang araw na iyon, nawang puso natin ay mapuno ng salita ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos sa oras ito. For so long, I thought that having all could quench the thirsty of my soul. Now I know I'm wrong, 'cause deep inside I feel this emptiness that only you can satisfy. You're my Lord, you're my Savior, you're the one that I adore. Every morning when I wake up, it's your faithfulness I see. You're the answers to my questions, the only one I need. You're always right beside me, oh, throughout eternity. Lord, hallelujah. Oh God, Now that you have found me, Lord, you rearrange my life and make this pleasing in thy sight. Oh, what is the purpose? The thing that a king would take my place and pay the price. You're my Lord, you're my Savior, you're the one that I adore. Every morning when I wake up, it's the faithfulness I see. You're the answers to my questions, the only one I need. You're always right beside me, oh Lord, throughout eternity. Ako ay nawalan ng kahit tagal. Inaakala kong wala sa akin nagmamahal. Nagkamali ako pagkat nandiyan ang pag-ibig mong tapat pinag-iwan. Ikaw ang Diyos sa pinag-ibig, pag-ibig mo at nag-isip sa umaga, ako ay akabuman. Ikaw ang tanging sa buhay, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, magpapagkailanman. hallelujah. Aking mga hindi na hayaan sa'yo ang mawala. Tulungan mo ako, magtatapang ang likod sa'yo sa pagbalik mo. Ikaw ang Diyos na
nagigising sa umaga, ako ay agabuha. Ikaw ang tanging kasalunan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong sabahan, O Jesus, magbayan mo ba? Ikaw ang Diyos sa aking kaibigan, mag-ibig ko ang at nagising sa umaga, ako ay nakabuhan. Ikaw ang tanging kasalunan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong sabahan, O Jesus. Hallelujah! 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 Ikaw na ng Panginoon. Oh God! Hallelujah! Thank you, Jesus. Oh, hallelujah! Ikaw na ng Panginoon. Ikaw, Diyos. Hallelujah! Turuan mo kaming ibigin ka, mahal na Panginoon. Turuan mo kaming ibigin ang iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. Pag-ibig na higit pa sa pag-ibig namin sa aming mga sarili. Bagat ang salita mo ang siyang aming buhay. Ang salita mo ang siyang aming kalakasan. Ang salita mo ang siyang aming matibay at matatag na muog at tanggulan, mahal na Panginoon. Turuan mo kaming ibigin. Turuan mo kaming pahalagahan ang iyong mga banal na salita. Sa mga oras dito, minamahal, tayo po'y dadako sa ating banal na hapunan. Ang muling pag-alala sa banal na kamatayan ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, pagkain ng tinapay na simbolo ng katawan ng mahal na Panginoon at pag-inom ng ubas na simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, gawin ninyo ito sa pag-alaala ninyo sa akin. Every last Sunday of the month, meron tayong banal na hapunan, mga minabal, upang hindi natin makalimutan ang ginawang kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay, kung paano niyang ibinuwis ang kanyang buhay para tayong makasumpong ng kaligtasan. Sabi ng banal na Biblia, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong ito, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoong Hesus hanggang siya ay dumating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon nang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siwasatin ng tao ang kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom ng saro. Mga minamahal, sa oras nito tayo po'y manalangin. Lahat tayo po'y magsisi, minamahal. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Bago tayo kumain ng tinapay na ito at uminom ng sarong ito na simbolo ng banal na dugo, siyasatin natin ang ating mga sarili kung saan tayo nagkulang. Siyasatin natin ang ating mga sarili kung saan tayo nagkasala. Sapagat ang sino mang kumakain at uminom ng sarong ito na hindi karapat-dapat, ang kanyang pagkain at pag-inom ay nagiging hatol para sa kanyang sarili. Ngunit kung kakain tayong may malinis na puso at iinom ng may malinis na puso, ang ating pagkain at pag-inom ay magiging pagpapala hanggang sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa, ay tatamasain natin ang biyaya at pangako ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin at magsisi, minamahal, sa oras nito. Mapagpalad aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa lahat ng aming mga pagkakasala, mahal na Panginoon, wala kaming may tatago. Wala kaming may kukubli. Mahal na Panginoon, Ikaw ang Diyos na nakakabatid ng lahat ng bagay. Pakalinisin mo ng aming mga puso. Ugasan mo ng aming isip. Gawin mo kaming karapat-dapat, sakdal at kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Upang sa aming pagkain ng tinapay na ito at pag-inom ng sarong ito, hallelujah, hindi mo maging hatol sa aming mga sarili.
Huwag mong hayaan, mahal na Panginoon, ng aming pagkain at Panginoon mo'y maging hatol sa aming sarili. Bagkus ito'y magdala ng biyaya at pagpapala sa bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hawakan po natin, minamahal ko, ang tinapay na ito. Ating pong itaas, minamahal. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Katawan na nabayubay, katawan na naghirap. Katawan na nagdusa na dapat sana tayo ang magdusa at maghirap dahil tayo ang makasalanan. Ngunit nang dahil sa labis na pag-ibig ng Panginoon, inako niya ang lahat ng hirap upang lamang tayo maligtas. Sabi ng banal na Biblia, sa aklat ng unang Korinto, ang kabanatay 11, ang talahitay 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoong Hesus ang ibinigay ko naman sa inyo. Nang Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipinagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay, at ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala ninyo sa akin. Kainin natin ang tinapay na ito. Hawakan natin ang sarong ito. Ang sarong ito, mga minamaling simbolo ng banal na dugo ng mahal na Panginoon. Dugo na tumigil. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sin. Walang kapatawaran ng ating kasalanan. Kung hindi nagpatigis ng dugo ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng versikulo 25, at gayon din naman, hinawakan ng Panginoon ang saro pagkatapos ng makahapon. At ito ang kanyang sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala ninyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay ninyo. Purihin ka, mahal na Panginoon. We worship and identity. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We glorify the name of the Lord. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong dakilang magpapala, mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, Diyos. Hallelujah. Luwalhati namin, Panginoon, sa dakilang magpapala. Kapag tawaran sa iyo ay nakarating ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat sa kawalan mo. Iyayay ka lang kapag tawaran sa iyo ay nakarating ko, o aking Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon.
Minamahal, sama-sama po tayong manalangin para po sa ating mga pangangailangan. Sabi ng Biblia, hindi pa po binubukan ng ating mga labi, ay alam na ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ito may material, ito may pinansyal. Alatigit sa mga espiritual nating mga pangangailangan. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kaya niyang ibigay ito sa atin isa-isa sa imalang kapamaraanan. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, batid mo ang aming pangangailangan ayon sa iyong salita. Hindi pa po binubuka ng aming labi, ay alam mo na ang aming mga pangailangan. Ikaw higit na nakakabatid ko ng mga bagay na makakabuti para sa amin, sa aming mga panalangin, sa aming mga prayer requests, sa aming mga spoken requests, aming dalangin na makatugunan, mahal na Panginoon, lalo't higit sa lahat ang kalakasang espiritual. Palakasin mo kami, patatagin mo kami, mapagtibayin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Huwag mong hayaan na mahulog kami sa iyong mga kamay. Mahal na Panginoon, bagos manatili kaming naglilingkod hanggang sa araw ng iyong dakila at banal na pagdating sa pangunang panalangin ng aming malapastor. Bless us, Lord. Bless us. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As a point of contact, minamahal, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating may katawang may mga karamdaman, mga minamahal, at ating sawayin demonyong karamdaman, gumaling problema, malutas sa pangalan ni Jesus. Meron tayong mga prayer request, poco request, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Sabay-sabay tayong manalangin sa mahal na Panginoon namang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, sa paunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, mahal na Panginoon, iunat mo pong mapagpalang kamay, O Diyos, at ipatong sa ulo ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus, aming sinasaway, anumang karamdaman ay gumaling, mga problema ay malutas. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now. In the mighty name of Jesus, the months of doubts, the months of pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, demonyong karamdaman, panghihina at palupaypay, mga panlalamig at pag-alinlangan, demonyo ng kahirapan, kawalan, hadlang sa aming pananampalataya, lang sa aming paglilingkod, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa oras dito, minamahal, tayo pong lahat tumayo at pong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love to the rest of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba itanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Luwalhatian po ang ating mahal na Panginoon.